Mga pangulo na may pinakamahigpit na seguridad. Ang pagiging pangulo ng isang bansa ay may kaakibat na kapahamakan. Hindi kasi lahat ay natutuwa o magugustuhan ng paraan ng pamamahala ng gobyerno. Kaya kung minsan ay pinagtatangkaan nila ang buhay ng mga pangulo. Dahil dito ay nagtatalaga ang gobyerno ng mga maasahang bodyguards para sa kanilang pinuno. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga pinakaprotektadong pangulo sa mundo. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Vladimir Putin. Si Vladimir Putin ay isa sa mga pinakaprotektadong leader sa buong mundo. Bilang pangulo ng Russia ay napakahigpit ng seguridad na inilalagay sa kanya para siguraduhin na siya ay ligtas sa anumang panganib. Ang kanyang seguridad ay hawak ng Federal Protective Service o FSO, isang ahensya ng gobyerno na may tungkulin na bantayan at protektahan ang mga matataas na opisyal ng Russia. Hindi basta-basta ang seguridad ni Putin dahil binubuo ito ng mga bihasa at sanay na gwardya na laging nakaantabay sa kanya. Araw-araw ay may daan-daang bodyguard na kasama si Putin. Ang mga ito ay dumaan sa matinding pagsasanay sa pakikipaglaban, paggamit ng baril at mabilis na pagresponde sa panganib. Ang ilan sa kanila ay hindi nakasuot ng uniform para hindi agad mahalata ng iba. Saan man magpunta si Putin ay may mga bodyguard siyang nakaabang na may kasanayan sa martial arts, war tactics at sniper training. Lahat sila ay may kanya-kanyang gawain para siguraduhin na walang makakalapit na masamang tao sa Pangulo. Bukod sa mga gwardya, gumagamit din ang security ni Putin ng makabagong teknolohiya. Mayroon silang mga drone, CCTV cameras at mga high-tech equipments na kayang makatukoy ng anumang banta tulad ng mga armas, bomba o lason. Ang mga tawag at mensahe ni Putin ay hindi basta-basta nadedetect ng ibang tao. Dahil gumagamit sila ng special system para maiwasan ang pag-hack. Ang kanyang sasakyan naman ay isang matibay at espesyal na armored car na kayang tumagal sa pagsabog, pag-atake ng bala at kahit chemical na lason. Kapag si Putin ay nagbibiyahe, ang kanyang convoy ay binubuo ng maraming sasakyan. Madalas ay may mga pekeng sasakyan na ginagamit para lituhin ang mga posibleng masasamang loob. Palaging binabago ang kanyang ruta upang maiwasan ang mga planadong pag-atake. Sa mga matataas na lugar ay may mga helikopter at eroplano na laging handang gamitin kung kinakailangang ilikas siya agad. Sa mga pampublikong pagtitipon naman ay sobrang higpit ng seguridad. Lahat ng pupunta sa event ay iniinspeksyon, dumadaan sa body search at metal detector. Bago dumating si Putin, ang lugar ay iniinspeksyon ng ilang araw upang tiyakin na walang bomba, lason o ibang panganib. Number 2, Joe Biden. Si Joe Biden ay isa sa mga pinakaprotektadong tao sa buong mundo dahil siya ang Pangulo ng United States. Ang kanyang seguridad ay hawak ng Secret Service, isang ahensya ng gobyerno na nagsimula noong 1865. Noong una, ang trabaho nila ay labanan ng pamemeke ng pera. Pero ngayon, ang pangunahing tungkulin nila ay tiyakin na ligtas ang Pangulo at iba pang matataas na opisyal. Maraming panganib na pwedeng harapin ang isang leader ng bansa, kung kaya't napakahigpit ng seguridad na nakapalibot sa kanya. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang proteksyon ay ang kanyang personal security. May mga tauhan ng Secret Service na laging kasama niya saan man siya pumunta. Ang mga agent na ito ay dumaan sa matinding training para matiyak na kaya nilang protektahan ang Pangulo sa anumang sitwasyon. Kapag may pupuntahan siyang pampublikong lugar, ay sinisiguradong ligtas ang paligid bago siya dumating. Sinusuri ang bawat sulok, may mga metal detector at may mga pulis na nagbabantay. Mayroon ding mga snipers na nakaposisyon sa matataas na lugar para makita agad kung may banta sa kanya. Samantala, ang transportation naman ng Pangulo ay mayroon ding special security. Kapag nagbibiyahe siya sa lupa ay sakay siya ng isang bulletproof na sasakyan na tinatawag na The Beast. Napakakapal ng armor nito kaya kayang tumagal kahit sa pagsabog o pag-atake. May sarili rin itong oxygen supply para protektahan siya sakaling may chemical attack. Kapag kailangang lumipad ay sumasakay siya sa Air Force One, isang eroplano na may kumpletong kagamitan sa seguridad at komunikasyon. Ang eroplanong ito ay may kakayahang umiwas sa mga missile at may mga advanced na defense system para protektahan siya sa himpapawid. Mahalaga rin ang seguridad sa kanyang komunikasyon. Lahat ng kanyang tawag at mensahe ay mahigpit na binabantayan para walang makialam o mag-espiya. May mga eksperto sa cybersecurity na nagbabantay sa kanyang mga online activities para hindi siya ma-hack.
Sa panahon ngayon ay napakaraming panganib sa internet, kaya todo ingat ang mga nagbabantay sa kanya upang hindi magkaroon ng problema. Number 3. Xi Jinping. Si Xi Jinping ay ang kasalukuyang pangulo ng China mula pa noong 2013. Dahil siya ang pinakamataas na pinuno ng bansa, siya rin ang isa sa pinakaprotektadong leader sa buong mundo. Napakahigpit ng seguridad sa kanya dahil sa kanyang matibay na pamumuno at matinding kontrol sa gobyerno. Noong 2014 ay nagpatupad si Xi ng plano para sa mas malawak na seguridad ng bansa. Layunin nitong tiyakin ang proteksyon sa politika, ekonomiya, militar, kultura at lipunan. Dahil dito ay gumawa siya ng isang ahensya na tinatawag na Central National Security Commission o CNSC. Ang grupo na ito ang nangangasiwa sa lahat ng usapin tungkol sa seguridad. Si Xi mismo ang namumuno rito, kaya siya ang may huling desisyon sa anumang hakbang na gagawin. Isa rin sa mga ginawa ni Xi ay ang pagpapalakas ng Armed Forces ng China. Inayos niya ang People's Liberation Army o PLA upang mas tumibay ang suporta nito sa kanyang pamamahala. Bukod dito, nilinis din niya ang militar mula sa korupsyon. Maraming matataas na opisyal ang natanggal sa pwesto dahil sa mga kaso ng katiwalian. Samantala, hindi lang sa hukbo umaasa si Xi sa seguridad. Ginamit din niya ang makabagong teknolohiya upang mas mapalawak ang pagmamatsyag sa bansa. Maraming CCTV cameras ang inilagay sa iba't ibang lugar at ginagamit din nila ang facial recognition para madaling matukoy ang sinumang pinaghihinalaan. Sa ganitong paraan ay agad nilang nalalaman kung may bantang panganib sa gobyerno. Kapag bumibiyahe si Xi sa ibang bansa ay doble ingat ang seguridad. Noong November 2024, nang pumunta siya sa Gran Canaria, Spain ay napakahigpit ng kanyang seguridad. Nagdala sila ng sariling pagkain mula sa China. Ipinagbawal ang pagparada ng mga sasakyan malapit sa kanyang tinutuluyan at tinanggal maging ang mga basurahan sa paligid para walang maaaring pagtaguan ng anumang panganib. Number 4. Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ang leader ng North Korea at isa sa mga pinakaprotektadong tao sa mundo. Mahigpit ang seguridad sa kanya dahil sa mga banta sa kanyang buhay. May isang espesyal na grupo na nagbabantay sa kanya na tinatawag na Supreme Guard Command o Unit 963. Ang grupong ito ay may 95,000 hanggang 120,000 na sundalo na ang trabaho ay tiyakin na ligtas siya sa lahat ng oras. Ang mga sundalong ito ay dumadaan sa mahigpit na seleksyon bago maging bodyguard ni Kim Jong-un. Dapat silang may malinis na record, tamang taas at malakas na pangangatawan. Bukod dito, tinuturuan sila ng taekwondo, baril at iba pang diskarte sa laban para matiyak na kaya nilang protektahan ang kanilang pinuno sa anumang sitwasyon. Sinisigurado rin ng gobyerno na tapat ang kanilang pamilya sa pamamahala ni Kim. At noong 2018 ay nakita ng buong mundo kung gaano kahigpit ang seguridad ni Kim Jong-un nang bumisita siya sa South Korea para makipagkita kay Moon Jae-in, ang pangulo noon ng South Korea. Habang tumatakbo ang kanyang sasakyan ay may mga bodyguard na tumatakbo rin sa tabi nito. Marami ang namangha sa ganitong klase ng proteksyon. Bukod sa mga gwardya, lahat ng pagkain, inumin at sigarilyo ni Kim Jong-un ay mahigpit na sinusuri bago siya gumamit. Gusto nilang siguraduhin na walang lason o anumang panganib sa kanyang kinakain at iniinom. Meron din siyang sariling doktor at medical group na laging handa sakaling may mangyari sa kanyang kalusugan. Mahigpit ang kanyang seguridad dahil may mga nagtangkang patayin siya noon. Noong 2012 ay may natagpo ang machine gun sa dadaanan niya na maaring plano ng pag-atake. Noong ding 2017 ay inakusahan ng North Korea ang CIA at South Korean Intelligence Service ng pagtatangkang patayin siya gamit ang biochemical weapon. Dahil dito ay lalo pang hinigpitan ang kanyang proteksyon. Ginagawa ng gobyerno ng North Korea ang lahat para panatilihing ligtas si Kim Jong-un. Number 5. Mohammed bin Salman. Si Mohammed bin Salman o MBS ay ang Crown Prince at Prime Minister ng Saudi Arabia. Dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa, isa rin siya sa pinakabinabantayang leader sa buong mundo. Mahigpit ang seguridad niya dahil sa kanyang posisyon at mga kontrobersiyang kinasangkutan. Para maprotektahan si MBS ay may napakahigpit na seguridad sa paligid niya. Mayroon siyang mga personal guards mula sa pinakamahusay na sundalo at pulis ng Saudi Arabia. May ulat na may lihim siyang grupo na tinatawag na Tiger Squad, isang espesyal na unit na sinasabing ginagamit laban sa kanyang mga kalaban sa politika. Tuwing lumalabas si MBS ay may kasamang mga armadong gwardya at bulletproof na sasakyan.
Ang lahat ng lugar na pupuntahan niya ay sinusuri muna ng kanyang security team bago siya dumating. Walang sino man ang basta-basta makakalapit sa kanya nang walang mahigpit na inspeksyon. Samantala, maraming hindi sang-ayon sa pamumuno ni MBS. Isa sa pinaka-controversial na issue ay ang pagpatay sa journalist na si Jamal Khashoggi noong 2018. Maraming naniniwala na ang kanyang seguridad ang may kinalaman sa insidenteng ito. Dahil dito ay nagalit sa kanya ang ibang bansa, lalo na ang mga bansa sa West. Bukod dito, marami siyang ipinaaresto ng mga prinsipe at mayayamang negosyante noong 2017. Sinabi niyang ito ay laban sa korupsyon, pero marami ang naniniwala na ito ay para patibayin ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa mga hakbang na ito ay marami ang nagagalit at maaaring may nagbabalak ng masama laban sa kanya. At para manatili sa pwesto ay sinisigurado ni MBS na siya ang may kontrol sa gobyerno. Halos lahat ng mahahalagang posisyon sa bansa ay hawak ng kanyang mga tauhan. Wala siyang iniiwang puwang para sa sinumang maaaring lumaban sa kanya. Bukod sa mga kalaban niya sa loob ng bansa, may panganib din mula sa ibang bansa. Ang Saudi Arabia at Iran ay matagal nang magkalaban, kung kaya't laging may posibilidad ng pag-atake o pagkontra mula sa Iran. Number 6. Narendra Modi. Si Narendra Modi, ang Prime Minister ng India, ay isa sa mga pinaka-pinoprotektahang leader sa mundo. Ang kanyang seguridad ay hawak ng Special Protection Group o SPG, isang espesyal na grupo na binuo noong 1988 matapos mapatay si Indira Gandhi, isang dating Prime Minister ng India. Ang tungkulin ng SPG ay protektahan si Modi at ang kanyang pamilya sa lahat ng oras. Ang SPG ay binubuo ng mga ilang sundalo at pulis na dumaan sa matinding training. Sanay sila sa iba't ibang uri ng panganib at may makabagong armas at kagamitan para mapanatili ang kaligtasan ni Modi. Bukod sa SPG, may iba pang grupo na tumutulong sa seguridad niya tulad ng Central Reserve Police Force o CRPF, Border Security Force o BSF at Delhi Police. Ang mga grupong ito ay nagtutulungan upang siguraduhin na ligtas si Modi saan man siya magpunta. Maliban dito, ang tirahan ni Modi ay nasa 7, Lok Kalyan Marg, New Delhi. Napakalaki ng lugar na ito at may 5 malalaking bahay para sa opisina, tuluyan at seguridad. Para sa karagdagang proteksyon, bawal lumipad ang anumang eroplano sa paligid ng bahay niya upang maiwasan ang mga panganib mula sa himpapawid. Kapag bumibiyahe naman ay gumagamit si Modi ng mga sasakyang hindi tinatablan ng bala tulad ng Range Rover Sentinel at BMW 7 Series. Ang kanyang convoy ay binubuo ng maraming sasakyan kabilang ang mga backup na kotse at ambulansya para sa kanyang kaligtasan habang nasa daan. Sa himpapawid naman ay sakay siya ng Air India 1, isang Boeing 777-300ER na may pinakabagong depensa laban sa mga misil at iba pang panganib. Mayroon din itong makabagong sistema ng komunikasyon at radar upang tiyaking ligtas ang paglipad niya. Pero kahit napakahigpit ng seguridad niya, ay may mga pagkakataong nasusubok ito. Katulad na lamang noong April 2023, habang nasa isang pagtitipon ay may isang tao na nagtapon ng cellphone papunta sa kanya. Agad namang kumilos ang mga bantay niya upang siguraduhin na hindi siya mapahamak. At dahil na din sa isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa India, maraming gustong saktan siya. Number 7. Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron ay isa sa mga pinakaprotektadong pangulo sa buong mundo. Bilang leader ng France, mahalagang tiyakin ang kanyang kaligtasan dahil sa iba't ibang banta tulad ng terorismo, protesta at iba pang panganib. Dahil dito may isang espesyal na grupo na nagbabantay sa kanya araw at gabi. Ito ang Groupe de Sécurité de la Présidence de la République o GSPR. Ang grupong ito ay binubuo ng mga eksperto mula sa National Gendarmerie at National Police na may mahigpit na training sa seguridad at proteksyon. Kapag naman pupunta si Macron sa isang pampublikong lugar, maaga pa lang ay may mga naghahanda ng tauhan para siguraduhin na ligtas ang paligid. Sinusuri muna kung may posibleng panganib bago siya dumating. Ginagamit ang mga metal detector para tiyakin na walang dalang armas ang sinuman. May mga snipers din sa matataas na gusali na nagbabantay laban sa posibleng pag-atake. Minsan din ay binabago ang ruta ng kanyang sasakyan para hindi madaling hulaan kung saan siya dadaan. Bukod sa mga gwardya, ginagamit din ang makabagong teknolohiya para sa seguridad ni Macron. Ang lahat ng kanyang tawag, email at iba pang komunikasyon ay protektado upang hindi siya ma-hack o maispiyan ng ibang bansa. Ang kanya namang sasakyan ay hindi pangkaraniwan.
dahil ito ay may proteksyon laban sa bala, bomba at lason. Sa ganitong paraan, kahit may sumubok na saktan siya ay may matibay siyang depensa. Subalit noong 2018 ay nagkaroon ng malaking kontrobersya sa kanyang seguridad. Ang kanyang malapit na aide na si Alexandre Benalla ay nahuli sa video na nananakit ng isang demonstrador habang nagpapanggap na pulis. Tinawag itong Benalla Affair at naging malaking issue sa France. Dahil dito ay maraming nagtanong kung talagang mahigpit ba ang pagpili ng mga taong nasa paligid ng Pangulo. Matapos ang insidente ay mas naging maingat ang gobyerno sa pagpili ng mga tagabantay ni Macron. Gayun din, hindi lang sa totoong buhay mahigpit ang seguridad ni Macron dahil pati rin sa internet ay may mga eksperto na nagbabantay sa kanyang impormasyon. Maraming bansa at grupo ang maaaring magtangkang magnakaw ng kanyang mahahalagang datos. Number 8, Boris Johnson. Si Boris Johnson ay naging Prime Minister ng United Kingdom mula 2019 hanggang 2022. Dahil isa siyang mahalagang leader, kailangan niyang magkaroon ng mahigpit na seguridad para maprotektahan siya mula sa posibleng panganib. Ang kanyang proteksyon ay hawak ng isang espesyal na grupo mula sa Metropolitan Police Service na tinatawag na Royalty and Specialist Protection o RASP. Sa kanyang opisyal na tirahan sa 10 Downing Street ay may armadong gwardya, mataas na bakod, CCTV cameras at mga makabagong security system para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kapag lumalabas o bumibiyahe ay gumagamit si Boris Johnson ng mga espesyal na sasakyan tulad ng Range Rover Sentinel at Audi A8L. Ang mga ito ay bulletproof, may makapal na salamin at may proteksyon laban sa bomba at iba pang pagsalakay. Hindi siya umaalis ng mag-isa. Palagi siyang may kasamang security convoy o grupo ng iba pang sasakyan na puno ng mga armadong gwardya na handang rumesponde kung may panganib. Ngunit kahit mahigpit ang kanyang seguridad ay may mga pagkakataong nasubok ito. Noong 2018, habang siya ay foreign secretary, ay pumunta siya sa isang pribadong pagtitipon sa Italy na pag-aari ng isang dating KGB agent. Ang problema ay wala siyang kasamang gwardya o kahit anong proteksyon. Dahil dito ay maraming tao ang nagtanong kung bakit siya nagpunta doon nang walang seguridad, lalo na't delikado ito para sa isang opisyal na tulad niya. Bukod dito, noon ding 2024, sa kanyang isinulat na libro na Unleashed, ay sinabi ni Boris Johnson na may nakitang mga spy device sa kanyang banyo sa Foreign Office matapos bumisita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong 2017. Ibig sabihin ay may posibleng nagtangkang maniktik o makinig sa kanyang mga pag-uusap. Wala namang ebidensya kung sino ang naglagay ng mga spy device, pero ipinakita nito na kahit isang mataas na opisyal tulad ni Johnson ay hindi ligtas sa paniniktik. Karagdagan pa rito, noong 2022 ay may ulat na ang opisina ni Boris Johnson sa 10 Downing Street ay maaaring tinarget ng isang makapangyarihang spyware na tinatawag na Pegasus. Ang Pegasus spyware ay isang programa na kayang maniktik sa mga telepono at computer nang hindi nalalaman ng may-ari. Number 9, Recep Tayyip Erdogan. Si Recep Tayyip Erdogan ay ang Pangulo ng Turkey mula 2014 hanggang ngayon. Bago ito, siya ang naging Prime Minister mula 2003 hanggang 2014 at naging alkalde ng Istanbul mula 1994 hanggang 1998. Dahil sa matagal niyang panunungkulan ay marami siyang naging taga-suporta pero marami rin siyang naging kalaban. Maraming beses na siyang tinangkang saktan o patayin kaya ngayon ay isa siya sa pinakaprotektadong pangulo sa buong mundo. Noong 2003 ay may grupong DHKPC na nagplano na patayin siya sa kasal ng kanyang anak pero nahuli agad ang mga sangkot bago pa man ito mangyari. Noong namang 2005 ay may isang lalaking may dalang baril na nagtangkang lumapit sa kanya, pero napigilan ito ng kanyang mga bodyguard. Bukod dito, noong 2011, ang konvoy ng kanyang kampanya sa Kastamonu ay inambush, kung saan isang pulis ang namatay at isa ang nasugatan. Ngunit ang pinakaseryosong banta sa kanya ay noong 2016, sa isang failed coup. Habang nagbabakasyon siya sa isang hotel sa Marmaris, ay tinarget siya ng mga rebelde. Dumating ang mga sundalo upang hulihin o patayin siya. Pero bago pa man sila makarating ay nakatakas na siya papunta sa isang ligtas na lugar. Dahil dito ay mas lalong hinigpitan ang kanyang seguridad. Dahil sa patuloy na banta sa kanyang buhay ay mas mahigpit ngayon ang seguridad ni Erdogan. Lagi siyang may kasamang libu-libong bodyguard, lalo na sa kanyang mga pampublikong paglabas.
Sa tuwing pupunta siya sa ibang bansa ay dinadala niya ang sarili niyang armored vehicles gamit ang cargo plane ng militar ng Turkey. Kapag naman dadalo siya sa isang event ay walang ibang tao ang pwedeng may dalang armas maliban sa kanyang security team. Kahit ang mga lokal na pulis at sundalo ay hindi pinapayagang magdala ng loaded gun sa paligid niya. Upang siguraduhin na loyal sa kanya ang kanyang mga bodyguard, ay binibigyan niya sila ng mas mataas na sahod at mas maraming benepisyo kaysa sa iba pang government employees. Subalit nagkaroon na rin ng mga issue ang kanyang security team sa ibang bansa. Noong 2017, habang nasa Washington DC, ang kanyang mga bodyguard ay nasangkot sa isang gulo. Sinugod nila ang mga nagpoprotesta sa harap ng Turkish Embassy at maraming tao ang nasaktan. Number 10, si Yoshihide Suga. Si Yoshihide Suga ay ipinanganak noong December 6, 1948 sa isang maliit na baryo sa Akita Prefecture, Japan. Lumaki siya sa isang pamilyang magsasaka. Ang kanyang ama ay nagtatanim ng strawberry, habang ang kanyang ina ay isang guro. Bata pa lang siya ay natutunan na niyang magsikap sa buhay. Pagkatapos ng high school ay lumipat siya sa Tokyo para mag-aral sa college. Dahil walang sapat na pera ay nagtrabaho muna siya sa isang pabrika para makaipon ng pang-tuition. Dahil sa kanyang tiyaga ay natapos niya ang kursong law sa Hosei University noong 1973. Samantala, noong 1987 ay pumasok siya sa politika bilang miyembro ng Yokohama City Council. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon ay nahalal siya bilang miyembro ng House of Representatives noong 1996. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang opisyal sa ilalim ng dating Prime Minister na si Shinzo Abe. Mula 2012 hanggang 2020 ay nagsilbi siya bilang Chief Cabinet Secretary, isang napaka-importanting posisyon sa gobyerno ng Japan. At noong 2020 ay nagbitiw si Shinzo Abe dahil sa problema sa kalusugan. Si Suga ang napili bilang bagong Prime Minister ng Japan. Noong September 14, 2020 ay nanalo siya bilang leader ng Liberal Democratic Party at kinabukasan, opisyal siyang naging 99th Prime Minister ng Japan. Kaugnay pa nito sa ugnayang panlabas ay binisita niya ang Vietnam at Indonesia noong October 2020 upang palakasin ang relasyon ng Japan sa mga bansang ito. At noong April 2021, siya ang unang foreign leader na bumisita kay Pangulong Joe Biden sa White House. Napag-usapan nila ang tungkol sa seguridad, pandemya at climate change. At dahil siya ang pinakaimportanteng tao sa Japan, siya rin ay isa sa pinakaprotektadong leader sa mundo. Ang kanyang seguridad ay binabantayan ng mga espesyal na pulis at ahensya ng gobyerno. Kapag siya ay bumibisita sa ibang bansa o may pampublikong event, ay may mahigpit na pagbabantay sa kanyang paligid. Ang kanyang transportation ay may mga armored vehicles at kasama rin ang mga bihasang bodyguards upang tiyakin ang kanyang kaligtasan.